Alam mo ba kung ano ang pinakamalakas na sandata ng isang lalaki? Hindi ito muscles, hindi rin pera, at hindi rin pogi points. Ang tunay na sandata ay nasa isip ng babae. Bago natin simulan, nais kong magpasalamat sa mga loyal kong subscribers sa patuloy na pagsuporta sa aking channel. Kayo ang inspirasyon ko sa paggawa ng mga bagong content. Kung bago ka sa channel ko, comment mo na kung taga saan ka. Isipin mo ito, may isang lalaki. Hindi naman sobrang gwapo, hindi rin kilala, pero kapag nasa paligid siya, para bang lahat ng babae ay curious sa kanya. May kilala ka bang ganyan? Yung tipong hindi naman siya loud, pero kapag nagsalita siya, parang gusto mong makinig? Yung tipong kahit simpleng ngiti lang ang bitawan may kakaibang hatak? Ito ang tinatawag nating aura ng misteryo. At dito nagsisimula ang obsession ng babae. Parang Netflix series. Diba kapag bitin ang ending na pipilitan kang panoorin ang next episode? Ganon din sa babae. Kapag hindi ka fully exposed, kapag may tinatago ka, nagiging curious siya. At sa bawat curiosity na yon, unti-unti siyang nabibihag. Ang tanong, paano mo magagamit ang dark seduction para siya mismo ang mabaliw sa'yo? Maraming lalaki ang naniniwala na para mahalin sila ng babae kailangan laging available, laging sweet, laging nagbibigay, laging nagpaparamdam. Pero eto ang masakit na katotohanan. Kung laging available ka, nawawala ang value mo. Isipin mo na lang. Kung may tindahan na laging may sale araw-araw buong taon, sa simula bibilib ka. Pero after ilang buwan hindi na siya special. Normal na lang. Ganon din sa babae. Kapag binuhos mo agad lahat ng atensyon mo, lahat ng oras, lahat ng effort, nagiging predictable ka. At kapag predictable ka, nawawala ang thrill. Maraming lalaki ang nagiging instant noodles sa mata ng babae. O mabilis kang makuha pero mabilis ka rin makalimutan, kaya nga maraming lalaki ang nauuwi sa friendzone. Hindi dahil pangit sila, hindi dahil mahirap sila, kundi dahil wala silang element of mystery. Sige, imagine natin ito. May dalawang lalaki na parehong nanliligaw kay Ana. Si Carlo laging text ng good morning at good night. Laging nag-aalok ng tulong, laging present sa lahat ng oras. Si Marco minsan nagpaparamdam, minsan hindi. Kapag magkasama sila sobrang saya. Pero kapag naghiwalay sila, parang may kulang. Hindi niya alam kung ano. Guess what? Si Ana kahit appreciative kay Carlo, mas na-excite kay Marco. Bakit? Kasi si Marco ay hindi predictable. May mystery, may thrill. Parang roller coaster ride, minsan masaya. Minsan nakakatakot pero laging exciting. Samantalang si Carlo ay parang trend sa Riley straight line. Walang twist, predictable. At ito pa ang masakit. Minsan kahit mas mabait si Carlo, mas na-addict si Ana kay Marco. Dahil sa isang simpleng dahilan, hindi si Carlo ang pumupukaw ng kanyang emosyon. So paano mo ba masisimulan ang dark seduction? Hindi ito tungkol sa panloloko. Hindi rin ito tungkol sa pagiging masama. Step 1, maging misteryosong presensya. Huwag mong ibigay lahat ng detalye tungkol sa'yo agad-agad. Kapag tinanong ka, magbigay ka ng sagot na may cliffhanger. Siya, anong ginawa mo kagabi? Ikaw, medyo interesting. Pero baka masabi ko sa tamang panahon, sabay ngiti. Ang tawag dito, controlled revelation. Hindi mo siya niloloko pero binibigyan mo siya ng reason para mag-isip. Step 2, control attention. Ang attention mo ay parang pera. Kung ipamimigay mo lang basta-basta, mawawala ng halaga. Huwag laging available. Minsan sagutin mo agad, minsan hindi. Pero kapag nagbigay ka ng atensyon, siguraduhin mong quality. Mas mabuti ang isang meaningful na usapan kaysa sa 100 walang kwentang, "Hi, hello, kumain ka na ba?" Step 3, emotional roller coaster. Hindi sa pagiging toxic, kundi sa pagbibigay ng contrast. Kapag lagi kang flatline, boring ka. Pero kapag minsan pinapasaya mo siya ng sobra, tapos bigla kang medyo aloof, nagkakaroon siya ng emotional high at low. At dahil sa contrast na ito, naaalala ka niya palagi. Parang kape, kung puro tamis nakakaumay. Pero kapag may tamang pait, hinahanap-hanap mo. Isang gabi nagchat siya. "Uy, bakit hindi ka nagre-reply?" Instead na magpaliwanag ng todo, sagutin mo ng simple at may ngiti. "Busy lang sa something na masarap gawin. Baka ikwento ko sa'yo kapag magkita tayo." Boom. Hindi mo sinagot directly pero nagbigay ka ng hint. Ngayon iniisip niya, ano kaya yon? Sino kaya kasama niya? Ano kaya ginagawa niya? At habang iniisip niya, ikaw ang tumatakbo sa utak niya. Hindi lahat ng laging nandyan minamahal. Pero yung minsan lang dumaan, hindi makalimutan, siya ang hinahanap-hanap. Isang gabi may babae na nagkukwento sa tropa niya.
Ewan ko ba, hindi ko naman siya type dati. Pero ngayon, lagi ko siyang naiisip. Kahit simpleng bagay na aalala ko siya. Narinig mo na ba to? Yung tipong may lalaki na hindi naman pinakagwapo, hindi pinakayaman, hindi rin pinakabait. Pero siya ang naiisip ng babae bago matulog, siya ang unang sumasagi sa umaga. Bakit kaya? Anong meron sa lalaking ito na wala ang iba? Dito na papasok ang tinatawag nating psychological triggers. Mga sikretong button sa isip ng babae na kapag natamaan mo, para bang hindi na siya makawala sa'yo. Maraming lalaki ang hindi naiintindihan ng utak ng babae. Ang akala nila sapat na ang pogi points, mahal na regalo, sweet messages, constant presence. Pero ito ang problema. Kapag mali ang timing at execution, lahat ng effort na yan ay nagiging background noise. Isipin mo parang cellphone. Kapag lagi itong nagvi-vibrate, sa una mapapansin mo. Pero kung tuloy-tuloy, eventually hindi mo napapansinin. Ganyan ang lalaki na laging present, laging sweet, laging nagpaparamdam. Imbes na ma-attach ang babae, minsan pa nga, nawawalan siya ng gana. Ito ang hindi sinasabi sa'yo ng mga babae. Hindi sila naa-attach sa comfort. Naa-attach sila sa emotional impact. Kung lagi kang safe at predictable, hindi ka niya masyadong maiisip. Pero kung kaya mong pukawin ang emosyon niya, mapatuwa, mapaintriga, mapakiliti o kahit minsan mapainis, mas tatatak ka. Kaya nga yung mga lalaking medyo bad boy vibes ay madalas naaalala, hindi dahil sa pagiging masama nila, kundi dahil sa emotional roller coaster na nadadala nila sa babae. Isipin mo, kapag may taong lagi kang pinapatawa tapos minsan bigla kang ini-ignore, hindi ba't mas lalo mong naiisip kung bakit ganun siya? Yan ang dahilan kung bakit may mga babaeng kahit ilang taon na, hindi pa rin makalimutan ng isang lalaking dumaan lang saglit sa buhay nila. Okay, dumako tayo sa solusyon. Ito ang mga psychological na trigger na nakakahook ng babae at nagiging dahilan para maging obsessed siya. 1. The mystery trigger. Tayo natural tayong curious. Kapag hindi ka agad nagbubukas ng lahat tungkol sa sarili mo, nag-iiwan ka ng puwang para siya ang mag-fill in ng blanks. The more na iniisip niya kung ano ang nasa likod mo, the more na na-obsess siya. Example. Siya. So sino kasama mo kagabi? Ikaw, ngiti lang may kaunting kwento. Pero baka masabi ko next time. Boom. Naiwan siyang nag-iisip. 2. The scarcity trigger. Ang mga bagay na bihira, mas nagiging valuable. Kapag hindi ka laging available, mas pinapahalagahan niya ang oras at presence mo. Ang sikreto dito, hindi ito pagiging suplado kundi pagiging selective, parang iPhone limited edition. Hindi naman siya sobrang kakaiba sa specs pero dahil konti lang may ganun, nagiging desirable. 3. The emotional roller coaster trigger. Ang tao na addict sa highs and lows. Kung laging safe at flat ang energy mo, mawawala ang thrill. Pero kung minsan super saya, minsan medyo aloof, nagkakaroon siya ng dopamine spikes. Ang utak ay naglalabas ng dopamine kapag may unpredictability. Kaya nga addicting ang sugal, hindi mo alam kung mananalo o hindi. Ganon din sa babae, kapag unpredictable ka, lagi siyang curious. 4. The challenge trigger. Ang mga babae ay naturally attracted sa challenge. Kapag sobrang bilis kang makuha, mawawalan ng thrill. Pero kung may konting paghihirap, mas lalong magiging rewarding ang pagkapanalo niya sa'yo. Kung sa first date pa lang, todo ka na, baka mawalan siya ng gana. Pero kung paunti-unti mong ipinapakita ang layers mo, magiging invested siya. 5. The story trigger. Ang tao ay nagmamahal sa kwento. Kapag kaya mong gumawa ng kwento sa interaction ninyo, mas tatatak ka. Hindi lang dapat moments kundi memories. Instead na simpleng dinner date, mag-aya ka ng kakaiba. Night walk, biglaan road trip o kahit simpleng street food date na puno ng tawanan. Yung tipong kapag nagkukwento siya sa tropa niya, ikaw ang bida sa story. Imagine this. Nagkita kayo sa isang coffee shop. Hindi ka agad nag-open up ng lahat. Naging chill lang ang usapan pero binitawan mo ang isang linya. Hindi pa ito yung pinaka-interesting na parte ng buhay ko. Pero baka masabi ko sa tamang oras. Ngayon, sa isip niya, curious na siya. Ano kaya yon? May secret ba siya? May exciting life ba siya na hindi ko pa alam? At habang iniisip niya yon, lalo kang nagiging unforgettable. Hindi mo kailangang ipakita lahat para mahalin ka. Minsan, yung mga hindi sinasabi, siya pang dahilan para hanapin ka. Isang babae, tawagin natin siyang Mika. Ang laging kinukwento sa mga kaibigan niya, grabe ayoko na sa kanya. Sakit sa ulo. Hindi siya consistent. Minsan sobrang sweet, minsan parang wala lang. Pero ewan ko ba,
Siya pa rin yung naiisip ko bago ako matulog. Familiar ba to? Bakit kaya may mga lalaki na kahit alam ng babae na hindi sila perfect, kahit minsan frustrating, sila pa rin ang hindi makalimutan? Samantalang yung mga lalaking laging sweet, laging present, laging nagbibigay effort, sila pa yung mabilis ma-ignore. Ang sikreto, dark seduction. Ito ang laro na hindi nakikita ng mata, pero ramdam sa emosyon. Maraming lalaki ang lumalapit sa relasyon na parang job application. Nagbibigay ng credentials. Mabait ako, loyal, hardworking. Nagbibigay ng resume, regalo, effort, sweet gestures. Maasan na matatanggap. Pero ito ang problema. Pag sobrang effort ka, nawawala ang thrill. Bakit? Kasi ang babae ay hindi lang naghahanap ng stability. Oo, gusto niya ng security, pero mas gusto niya ng emotional stimulation. Kung everyday mo siyang tinetext ng, "Good morning, kumain ka na ba? Ingat ka. Good night." Sa simula matutuwa siya. Pero after ilang linggo routine na lang, hindi na special, parang kanta na naririnig mo araw-araw. Kahit gaano siya kaganda, kung paulit-ulit mawawalan ng impact. Ang babae ay hindi na-attach sa predictability, na-attach siya sa uncertainty plus emotions. Kapag hindi kanya mabasa, kapag hindi niya alam kung anong susunod mong gagawin, dun siya nagiging curious. Dun siya nagiging invested. Kaya nga kung iisipin mo, hindi lahat ng bad boys ay gwapo o mayaman. Pero bakit sila nagiging unforgettable? Kasi marunong silang gumamit ng madilim na laro ng seduction. Ang masakit na katotohanan, minsan hindi napapansin ng babae yung lalaking pinakamabuti sa kanya. May lalaking laging nandyan handang sumalo. May lalaking todo effort binibigay lahat. Pero siya yung naiiwan, siya yung nasasaktan. Samantalang yung lalaking, minsan sweet, minsan hindi. Minsan available, minsan busy. Minsan todo effort. Minsan biglang disappear. Siya yung iniiyakan. Siya yung hinahanap-hanap. Bakit ganun? Unfair ba? Oo, parang unfair. Pero ito ang reality ng human psychology. Ang utak ng babae ay wired para maghanap ng challenge at unpredictability. Kapag lagi siyang may puzzle na gustong isolve tungkol sa'yo, mas lalo siyang nafi-fixate. Parang Netflix series ulit. Kung alam mo na ang buong ending sa episode 1 pa lang, manonood ka pa ba ng 20 episodes? Hindi, kasi wala ng thrill. Pero kung bawat episode may cliffhanger, kahit antok ka na mapipilitan kang mag-binge watch. Ganyan ang dark seduction. Hindi mo ibinibigay lahat, laging may bitin. Ngayon, paano mo ba gagamitin ito sa totoong buhay? Hindi ito tungkol sa pagiging toxic para lang saktan siya. Ito ay tungkol sa pag-intindi ng tamang balance ng push and pull, ng mystery at intimacy, ng presence at absence. 1. The push-pull dynamic. Ito ang pinaka-classic technique. Kapag sobrang sweet ka, minsan mag-step back. Kapag medyo distant ka, bigla mong pasayahin. Resulta, hindi ka niya mabasa, lagi siyang nagtataka. Mahal niya ba ako? Ano kaya iniisip niya? Example, Lunes, nag-effort ka, nagpadala ka ng kape sa opisina niya. Martes, hindi ka nagparamdam buong araw. Miyerkules, bigla kang nag-text. Na-miss kita, next time ulit tayo magkape. Cliffhanger vibes. 2. The scarcity effect. Kung available ka 24/7, nawawala ang value mo. Pero kung selective ka, mas pinapahalagahan niya ang oras mo. Example, may dalawang lalaki. Si Alex laging available kahit anong oras. Si Ken busy sa goals niya. Kapag naglaan ng oras, quality time talaga. Sino ang mas naalala ng babae? Si Ken. Kasi bihira siya, parang limited edition, 3D intrigue game. Laging mag-iwan ng misteryo. Huwag lahat ikwento. Dapat may mga bagay na siya mismo ang gustong tuklasin. Example sa conversation. Siya. Bakit ka lagi kang may ngiti, may tinatago ka ata? Ikaw. Siguro. Pero mas masaya kung ikaw yung makakadiscover. Boom, curiosity triggered. 4. Emotional anchoring. Ang goal, ikaw ang maging default presence sa isip niya kapag malakas ang emosyon niya. Kapag masaya siya, ikaw ang kasama niya. Kapag may problema siya, ikaw ang naiisip niyang lapitan. Kapag nalulungkot siya, ikaw ang unang gusto niyang kausap. Kapag na-achieve mo ito, automatic. Ikaw ang magiging safe space at adventure space niya at the same time. 5. Be her standard. Ito ang ultimate level. Kung maitatatak mo sa isip ng babae na ikaw ang pinaka-unique na experience sa buhay niya, lahat ng makikilala niya after ay ikukumpara sa'yo. At guess what? Wala nang makakamatch. Kung ikaw ay nagdadala ng kakaibang experiences, hindi lang dinner dates kundi spontaneous adventures, random deep talks, unique bonding moments, ikaw ang magiging benchmark niya.
Isipin natin si Ella. Dalawa ang lalaking nasa buhay niya. Si Carlo laging nandyan. Good morning, good night, flowers every week, predictable, safe pero wala ng excitement. Si Marco minsan sweet, minsan mysterious. Kapag kasama siya, sobrang saya. Kapag wala siya, parang may kulang. Guess what? Si Ella kahit guilty, mas inaabangan ang text ni Marco. Kasi sa kanya may thrill, may mystery, may emotional roller coaster, at kahit sinasabi niyang toxic, siya pa rin ang hindi niya maiwasan. Juan, minsan, hindi yung pinakamabait ang mahal. Yung pinaka nakakapagpabilis ng tibok ng puso, siya ang hindi makakalimutan. 2. Ang sikreto ng obsession. Hindi laging presensya kundi yung kawalan na hinahanap-hanap. 3. Hindi lahat ng nagbibigay ng comfort minamahal. Pero yung nagbibigay ng thrill, siya ang lagi mong iniisip. Isipin mo ito. Isang babae nakahiga sa kama. Hawak niya ang cellphone niya 2 a.m. na. Alam niyang kailangan niyang matulog dahil may trabaho siya bukas. Pero guess what? Pinubuksan niya ulit ang chatbox ni ikaw. Bakit? Kasi kahit wala kang bagong message, binabasa niya ulit yung luma. Pinapakinggan niya sa isip niya yung boses mo. Ini-imagine niya yung mga sinabi mo. At sa puntong yun, hindi ka na lang simpleng tao para sa kanya. Ikaw na ang naging addiction niya. At sa episode na to, pag-uusapan natin ang pinaka-peligroso pero pinaka-makapangyarihang estado ng dark seduction. Kung paano mo magiging hindi lang crush, hindi lang love, kundi obsession ng isang babae. Maraming lalaki ang umaabot lang sa level ng nagustuhan, pero hindi sila umaabot sa level ng hindi makalimutan. Bakit? Kasi sobrang predictable nila. Wala silang emotional imprint. Hindi nila naiintindihan ang psychology ng attraction. Kaya kahit anong effort, kahit gaano kalaki ang regalo, kahit gaano karami ang I love you messages, nawawala pa rin sila sa isip ng babae. Kung iisipin mo, maraming lalaki ang nagiging background music lang. Maganda sa simula pero eventually hindi na pinapansin. Samantalang may mga lalaking nagiging theme song ng buhay niya. Kahit saan siya pumunta, kahit anong gawin niya, ikaw at ikaw ang bumabalik sa isip niya. Ito ang masakit. Hindi lahat ng lalaki ay nagiging unforgettable. Yung iba dumadaan lang. Yung iba nagiging fling. Yung iba nagiging mabait naman siya pero wala na. At mas masakit pa, minsan, ikaw pa yung nagbigay ng lahat. Effort, oras, pagmamahal. Pero siya pa yung hindi naging obsessed sa'yo. Kasi obsession is not about effort, it's about impact. At kung hindi mo kayang i-trigger ang tamang emosyon sa kanya, kahit anong gawin mo, magiging ordinaryo ka lang sa mata niya. Ngayon, paano mo siya dadalhin sa level ng addiction? Ito ang mga susi. 1. Control the supply of your attention. Parang droga ang attention mo. Kung laging available, mawawala ang value. Pero kung paunti-unti, parang microdose, mas lalo siyang mahuhumaling. Example, instead na 24/7 kang online at nagre-reply, minsan hayaan mong maghintay siya. Kapag nag-reply ka, siguraduhin mong impactful ang mensahe. Bad and high. Good. Naalala kita kanina nung nakita ko yung paborito mong kulay. Boom. Hindi lang simpleng reply kundi nag-iiwan ng imprint. 2. Build unique emotional memories. Ang tao ay naa-attach hindi sa tao mismo, kundi sa emosyon na dala ng tao. Kung kaya mong gumawa ng mga moments na malalim at kakaiba, magiging ikaw ang default association ng happiness niya. Scenario. Instead na simpleng dinner lang, magdala ka ng kakaibang experience. Spontaneous road trip. Pag-akyat sa rooftop para sabay niyong panoorin ang city lights. Bigla ang ulan na hindi niyo tinakbuhan, kundi tinawanan niyo habang basa kayong dalawa. Pag naalala niya ang moments na yon, ikaw ang kasama. At dahil doon, ikaw ang hindi niya mabibitawan. 3. Be her safe space and her adventure. Ito ang killer combo. Kung ikaw ay parehong safe space niya, ikaw ang lapitan niya sa lungkot, takot, problema at adventure space niya. Ikaw ang nagbibigay thrill, excitement, new experiences. Ikaw ang magiging all-in-one package na hindi niya mahahanap sa iba. Parang favorite niyang kape. Comforting dahil familiar pero addicting dahil may kick. 4. Install yourself as her benchmark. Kung ikaw ang unang lalaking nagbigay sa kanya ng ganitong klase ng connection, lahat ng makikilala niya after ay ikukumpara sa'yo. At guess what? Walang makakaabot sa standard na yon. Resulta, kahit maghiwalay pa kayo, kahit makahanap siya ng iba, ikaw at ikaw ang bumabalik sa isip niya. 5. Give her dopamine highs and lows. Science time. Ang utak ay nagiging addict sa dopamine spikes.
Kapag unpredictable ka, minsan nagbibigay ng kilig, minsan nagpapamiss, mas lalo siyang na-excite. Parang sugal. Hindi mo alam kung panalo ka or hindi kaya gusto mo ulit at ulit subukan. Ganon din sa babae. Kung hindi ka predictable, mas lalo siyang naiengganyo. Example story. Si Jenny ay may boyfriend na sobrang bait. Lahat ng gusto niya sinusunod. Lahat ng oras niya binibigay. Pero bakit si Ryan ang lagi niyang naiisip? Si Ryan hindi laging available. Minsan busy, minsan sobrang saya kasama. Kapag magkasama sila, pakiramdam niya, siya ang pinaka-importanting babae sa mundo. Pero kapag nagkahiwalay sila, bigla siyang namimiss dahil may mystery. Kahit gusto niyang umiwas, hindi niya magawa. Kasi si Ryan ang nagbigay ng emotional roller coaster na wala sa iba. Hindi mo kailangang laging nandyan para hanapin ka. Minsan, yung kawalan mo ang mas nakakabaliw. Ang tunay na addiction hindi nagsisimula sa katawan kundi sa isip at puso. 3. Kapag naging thrill ka at comfort sa parehong tao, wala na siyang kawala. Ngayon, narating na natin ang dulo ng Dark Seduction series. At ito ang pinakamahalaga. Hindi ito tungkol sa panloloko. Hindi ito tungkol sa pagsira ng tao. Ito ay tungkol sa pag-intindi kung paano gumagana ang attraction at paggamit nito para maging unforgettable presence sa buhay ng isang babae. Kung may natutunan ka sa series na ito, i-comment mo. Gusto kong maging unforgettable. At huwag kalimutan na i-like, i-share at i-subscribe para sa mas malalim pang discussion sa psychology ng love at attraction. Salamat sa panunood.